Welcome to BTC Online Fan. Thank you for joining us. We are excited for today's message. Surely, this will leave an impact and make us love God more. So gusto ko lang may ipakita sa inyo kasi alam ko, kagaya ng sinabi ni Sister kanina, talagang if we are aware sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran ngayon, hindi lang sa Pilipinas. Itong bukas ng 2020, just a matter of 1 month, this January lang, ang dami na pong nangyari sa kapaligiran natin. Hindi lang sa bansang Pilipinas. I'll show you through this PowerPoint. The global na po. I'm going to report an updated. But of course, hindi po ito official pero siyempre kinuha rin po natin yan sa mga social media. Okay? So let's see. Okay. This month of January lang. Sige, kuya, click lang. Monitor. Ito pala. Naka-ano ba ito? Ayan. So may mga different na mga nangyari po, earthquake, flash floods, okay? Yung severe weather storm and even volcanic eruption, which is the latest in our country, di ba? Sa Taal po yan. So, all over the world po yan. Ang dami, ano? Grabe. So, let's see, okay? Just click lang. Ayan. Earthquakes, Puerto Rico. Pero, I think 2 days ago, sa atin, meron talagang bagong lindol na which is 5.6 magnitude. Grabe po yun. Somewhere in, province yun. So, malapit din lang sa atin yun eh. Pero sa Puerto Rico, 6.4 magnitude po yan. Next. In China, lumindol din po dyan. 6.4. Turkey, nagkaroon din po ng earthquake. At least 31 died on that earthquake. 7.7 magnitude earthquake. Grabe. 6.3 earthquake strikes in Solomon Island. So, daming lindol, ano? Next. Ito, yung mga baha, grabe. Saan yan? Yan sa, where is that? Angola. Grabe yan. Bumaba. Alam mo, marami ngayong lugar na first time nilang na-experience na talagang bahain din sila. Tayo, sanay tayo dyan. Masaya pa tayo dyan. Next, another flood. Yan, grabe yan. No? Sumira pa ng kalsada nila. Indonesia. Thousands affected, 6 dead after floods. Okay, next. Ito, saan to? Iran. Grabe, sa UAE. Karoon din ng okay. Saudi nga di ba? Nag-snow. Sa atin din, meron snow, di ba? Sa Batangas. Sino rito napunta ng Batangas? We went there. Grabe po talaga. Ghost town. Yung San Lusugbo, kasi namigay po kami ng relief doon. Grabe po. Ghost town talaga. Ang daming business establishment doon, sarado. Totally sarado. Mga bahay, magaganda, malalaki, maliit. Walang katao-tao. Napakatahimik na lugar. Pinagdaanan namin. Tapos, nandun pa yung mga mausok. Tsaka alikabok. Chile, grabe yan. Next. Peru. Heavy rain. Nag-flood din po yan. Peru po yan, ha? Heavy rains killed 32 in Madagascar. Grabe. Hindi ko lang alam yan kung saan yan, eh. Then, Brazil. Grabe rin. A storm in Brazil. Next. Ito yung mga severe weather. No? Saan yan? Sa Pakistan. No? Grabe yan. Sobrang. Ito, Canada. Alam nyo ba ang Canada ngayon? Kung meron tayong inihintay na wag naman sana, let us not wait for that, okay? The big one. Sa Canada, meron din po. Inihintay nila 9.0 magnitude of earthquake. Canada po yun. And there is a possibility na magkaroon ng tsunami sa Canada. And then, what is this? Huge dust storms. Oh, grabe yan, oh. Australia. One city, oh.
tatabunan ng dust. It's happening. And another thing in Victoria and Philippines, in our country, beloved country. Storm in Spain, and a lot of things na makikita natin na hindi lang pala sa bansang Pilipinas may mga ganitong mga sitwasyon at mga pangyayari na nagkakaroon sa atin ng takot. Of course, there is fear. Walang sino mang hindi natatakot. Kaya nga, pansinin nyo, di ba, yung mas nagkakaubusan talaga ngayon. Bahala ko nga bumili para ipamigay sa mga members na. Sabi, Pastor, ilang bibili natin? At 1,000. Sabi ko, dami nun. Tapos, pili kami ng alcohol para lahat ng pumapasok sa church. Alcohol muna tayo, ha? Bago kayo pumasok, I always advise them, bago kayo pumasok ng bahay nyo ngayon, mag-alcohol kayo. So, kahit saan tayo magpunta, may gano'n, ha? Manood tayo sa television. Talagang, wow, ano na itong nangyayari sa atin. Pero as a Christian, okay, hindi na ito something new sa atin. Because it's already written in the Bible that it's going to happen. Na mangyayari po talaga dyan. Pero sana wag lang natin tingnan yung mga nangyayari sa paligid natin. God has a purpose. Sana ang gusto rin makita ni Lord sa atin, kung may mga nangyayari man sa paligid natin na ganito, sana may mangyari rin sa atin. At yun ang mahalaga. Na makita natin what is our role as a Christian, yung calling natin as a church. So ito yung dapat na makita natin, na magampanan natin. Kasi yung mga tao ngayon, alam nyo, pag may mga ganyan disasters, wala nang mayaman, wala nang mahirap. Parang wala nang pagkakaiba ang lahat. Okay? Pero sa totoo lang, itong mga taong ito, hindi nila maasahan yung pera nila, yung kayamanan nila. Wala nang magagawa yun eh. Okay? Wala na talagang pagkakaiba kung mayaman ka dahil marami kang pera, mas safe ka. No. Hindi na gano'n eh. Wala nang pagkakaiba. Pero itong mga taong ito, maghahanap yan. Hindi pera hahanapin na. Minsan, nung nagtatrabaho pa po ako sa Mariwan, sa sales coordinator, kausap ko yung sa Sadagupan, yung one of our biggest distributor. Kukwento kami sa sasakyan niya. Then, karento niya yung life niya. Then one day, tumawag po siya sa akin. Sabi ko, Sir, I miss you. Where have you been? Sabi ko, it's been a long time. Sabi niya, I've been to America. Sabi ko, bakit po? Kasi yung aking apo, dinala ko sa Amerika. May sakit, leukemia. Malungkot siya. Sabi niya, alam mo, Kim, walang nagawa pera ko. Milyonaryo po yun. Walang nagawa pera ko. Namatay pa rin ang apo ko. Yung mga tao ngayon, hindi na pera ang kalamangan eh. Hindi na estado sa buhay ang pagkakaiba. Alam nyo, lahat yan, maghahanap sa Diyos na. Yung malalapitan talaga nila. At we all know that God is a spirit. Hindi nila makikita ang Diyos. Saan nila makikita ang Diyos? Sa mga may Diyos. It's now our role, church, na ipakita na natin ngayon ang pagkakaiba talaga. At nasa ng pagkakaiba ngayon? Yung may taong may Jesus sa kanyang buhay. Amen? And that is my topic now. About distinction. That is the title of this message. But the problem is this. Ang mga taong ito, maghahanap talaga ng tunay na Diyos eh. At alam natin na sa Christian, tayo yung nakakaalam nun. But this is the problem now, even Christians. Minsan sa panahon natin ngayon, parang nahihirapan na rin tayo malaman kung sino ang may Diyos at wala. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag kang panigurado dyan. Okay? Yung bang parang meron pero wala eh. Parang meron pero wala. So minsan akala natin, nasa Panginoon na nakakilala na kay Lord na, allow me to say this, na born again na, di ba? Pero hindi pa pala. Akala lang natin, kaya minsan nadi-discourage tayo because we're expecting a lot of things from them. Akala ko ba born again na? Akala ko ba nakakilala na sa Panginoon? Di ba nag-church na yan? Di ba nagpupunta na yan sa PTC? Pero bakit? Parang walang, there's no difference. Parang wala pa rin pagkakaiba. Minsan tayo mga cell leaders, di ba? Nahihirapan tayo magpalago kasi akala natin,
nakakilala na sa Panginoon. Mahirap palaguin ang wala pa sa Panginoon. Ang lumalago lang yung mga nasa Panginoon. Yung merong buhay. Sapagkat anumang walang buhay, hindi po lumalago yun. Yung may mga buhay lang ang lumalago. So, one of the greatest attributes of God is distinction. Distinction. God is a God who makes distinction. Yan ang isa sa pinakamatindi na masasabi natin. O isa sa pinakamatinding distinction ni Lord na masasabi natin is being holy. Yung pagiging banal ng Diyos. Kaya lang minsan, pagdating sa kabanalan, para bang iba ang pananaw natin when we talk about holiness. Ikaw, pag narinig mo yung salitang banal, ano agad na nasa isip mo? Di ba minsan, pag sinabing kabanalan, parang ang dating agad relihiyoso ang dating. Okay? Kaya yung iba minsan, pag magpapakabanal, minsan makikita nyo the way they pray, minsan may ganyan. Pero pag kinausap mo naman na normal, parang normal lang nakausap, pero pag magpe-pray na, parang napoposes yung mga ganun, di ba? At naiba ata yung boses nito. O dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Pero pare, kamusta na pare? Parang naiiba ata. Ganun ba ang distinction ng kabanalan? Di ba? Yung pagagandahin mo yung boses mo, na parang banal na banal talaga ang dating? O yung iba nagpipilit na magmukhang banal? Di ba? Yung pagpasok dito, kamaingay. Dahan-dahan lang ha. Huwag ka magulo. Nasa church tayo. Yeah, something like that. So when we talk about holiness, what is God's holiness? So when you talk about God's holiness, it means that God is separate. Nahihiwalay. Naiiba yun. That God is somebody who's set apart. Makikita mo talaga ang kaibahan kapag patungkol sa Diyos. Of course, maraming attributes ang Diyos. Love, di ba? Righteous God, just God. Ganyan si Lord eh. Pero, ang makikita natin talaga dyan, yung distinction. Naiiba yan. Kumbaga sa nahihiwalay. Kumbaga sa tubig at langis, hindi mo pwedeng pagsamahin yon. Nahihiwalay talaga yon. Okay? Parang si God. Okay? Pag nandyan ang presence ng Lord, mapapansin mo talaga yan. Mararamdaman mo talaga yan. Mararanasan mo talaga yan. Hindi mo siya, pag nandyan ang presence ng Lord sa life mo, hindi mo po pwedeng i-ignore yun o baliwalain yun. No. Mararanasan mo talaga yan. At alam mo yan, na ang Diyos talaga ay kumikilos sa iyo at narito si Lord. Now in Exodus chapter 8, verse 23, God says, I will make a difference between my people and your people. This sign will happen tomorrow. What is the context of this? Diba? In the book of Exodus. Kasi yung Pharaoh and yung mga Egyptian dito, hindi talaga nakakakilala sa Diyos. Wala silang alam patungkol sa Diyos ng mga Israelita. Dahil gusto nang ilikas ng Diyos ang kanyang mga tao, siyempre, hindi basta-basta kailangan ipakilala ni Moses yung reason at sinong nagpapalaya sa mga Israelita. Kaya sabi ni Moses, paano kita ipapakilala? Hindi ka naman kilala ng mga taong ito. So anong ginagawa ng Diyos ngayon? Huwag kang mag-alala, Moses, magpapakilala ako. Gagawa ako ng mga kaparaanan para makilala nila talaga kung sino talaga ang Diyos na nagpadala sa iyo. So God is not just a God of distinction. He wants to raise up people of distinction. Ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. In Malachi 3:18, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. So this is the objective, the reason of God. Ipapakita raw niya ngayon yung talagang pagkakaiba kung sino ang sa kanya at hindi. Yung pagkakaiba na naglilingkod sa Diyos at mga hindi naglilingkod sa Diyos. Ipapakita niya yung pagkakaiba ngayon. Halimbawa, parang ganito. When we talk about distinction, sino rito ang mga estudyante? Taas ang kamay. Let me see your hands. Wow, so many students. Alam niyo, ang isa sa
pinaka-inaasam ng isang estudyante, of course, makapagtapos. Sino dito gustong makagraduate? Of course, di ba? Halos lahat. Wala akong nakitang school, mas marami ang hindi graduate. Mas marami ang nag-graduate. Okay? So, gustong-gusto natin yon. Okay? Pinaka-inaasam natin yan. And after graduation, talagang celebration yan. Okay? Pinagdiriwang, masaya ang mga magulang. Masaya rin siyempre yung mga nagtapos. Kaya lang, mapapansin ninyo, bagamat karamihan ay nagtapos, sa mga nagtapos na yon, meron talaga na mapapansin natin, mga napansin. Ibig sabihin, with honors. Hindi lahat ng nagtapos may honor. Pero lahat sila nagtapos, pero hindi lahat. Pilim-pili yung mga merong honors. Bakit? Kasi sila yung umangat talaga sa klase. Sila talaga yung masasabi nating napansin ng mga teachers. Okay? So, hindi lahat no? Makikita mo, itong mga estudyante nito, mga naging kakaiba sila sa mga nagtapos. Of course, di naman masama yung nagtapos ka lang, pero, di ba, iba talaga yung nagtapos ka na, at the same time, summa cum laude ka pa. I know that feeling, okay? Pero hindi po ako yun. Yung mga anak ko, madalas, inihatid ko sa essential, kasabit ako lagi ng medalya. Ang sarap ng feeling kasi, bagamat marami sila, pero iba yung feeling mo, anak ko yan. Na merong honor. Wow, praise God. Tama ba mga parents? Yung feeling, sino rito mga binata? Taas ang kamay. Wow, di ba? Dami nyo nanliligaw. Biglang ikaw yung sinagot. Wow, iba yun. Ibang usapan yun, di ba? Yung may mga asawa rito, mga kababaihan, di ba? Bakit nyo sinagot yung naging asawa nyo ngayon? Kasi ang dami naman nanliligaw sa'yo eh. Pero bakit siya yung sinagot mo? Ang dami naman pwedeng ligawan, ang daming nililigawan. Ako, mahirap yan ha. Pero ikaw, diba? Sino rito yung maraming nililigawan? Repent. Hindi pwedeng maraming nililigawan. Ha? Dapat isa lang ang nililigawan natin. Kaya bago ka magligaw, tiyakin mo muna, yan na talaga ang God's will para sa iyo. Amen? Yes. So, pero minsan okay lang naman yung pare-pareho. Minsan. Pero nasubukan nyo na ba yung may bago kang damit, bihis na bihis ka, pinili mo yan, di ba? Tapos excited ka, pumunta ka sa church, pag upo mo, yung katabi mo, parehas kayo ng damit. Anong feeling nun? Di ba? Parang ano rin yun, di ba? Siyempre gusto mo, kaya gusto mo unique, gusto mo ikaw lang ang may suot. Tapos biglang mapapansin mo, di ba? Lahat ng mananayaw rito naka-jacket, tapos yun din ang jacket mo. Ano yata ako ng suot ha? Parang kasama ka ba ron? Yeah. Minsan may ganyan akong pinatang talagang restaurant. Bahala ko gano'n na isuot. Buti na lang! Bakit? Yung mga waiters doon, tsaka yung lamesa nila, parehas na isusuot ko. Sabi ko, buti na lang. So, meron tayong feeling. When we talk about distinction, distinction means it is something that is distinguishable, noticeable. Yung napapansin talaga, yung kapansin-pansin talaga. Yan ang ibig sabihin ng distinction. Ang tanong ko, pansinin ka ba? Hindi ko sinasabing kung kulang ka sa pansin, iba yon. Iba yung nagpapapansin. Pero iba talaga yung napapansin ka sa karamihan. Ibig sabihin, merong something. No? Hindi naman yung something to liling, ha? Hindi. May something to. Iba yun, ha? Okay? Yung bang may kakaiba sa'yo, pag kasama mo, barkada mo, ikaw yung napapansin. Pag nasa school ka, ikaw yung napapansin. Okay? Isang anak ko sa Sambeda sabi, Pa, napili ako lalaban sa Quizbee. Nagdodoktor po yan ako. Yes, sabi ko. Yung isa, pangalawa ko, sabi niya sa NU, sabi niya, Pa, bakit? Ako lang kukunin panlaban sa modeling. Wow. Okay, talagang ganyan, mana ka sa nanay mo, sabi ko. Sa klase, okay? Sa trabaho mo, mga young professionals dito, no? Bakit napopromote? Kasi lahat kayo nagtatrabaho naman. Pero bakit
Bakit may napopromote? Kasi merong kakaiba sa kanya. Okay? Sa family natin, napapansin. Nilikha kasi tayo ng Diyos talaga, huwag kayo magulat, na meron tayong desire na talaga maging kakaiba. Wala siguro nagsuot dito na, gagayahin ko si para parehas kami. Bibihira yun. Gusto natin pag sinuot natin, tayo lang talaga ang meron yan. Built-in po sa atin ng Panginoon yan. Inilagay talaga sa atin, we are born to make a difference. Yes. Sabihin mo nga sa atin, you are born to make a difference. That's why there is longing. You long to be distinct. Okay? Yung talagang maging kakaiba. Okay? Yan ang isang katotohanan talaga. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Okay? Unique. Walang katulad. Sino sa inyo naka-receive ng chat na ganyan? Alam mo, wala kang katulad. Anong feeling mo pag sinabihan kang ganon? Alam mo, nag-iisa ka lang. You are now endangered species. Tingnan mo yung katabi mo. Walang katulad dyan. Ingatan mo yan. See? Because God created you to be that way. Ang sarap ng feeling, Okay? Sino sa inyo rito sumagi na sa isip mo? Be honest. Sino rito sumagi na sa isip mo na gusto mo mag-artista? Oh, di ba? Bakit gusto mo mag-artista? Di ba? Gusto mo yung ganun no? Yung something, kakaiba kasi yun. Hindi lahat napupunta dyan Kaya pag ikaw, pasinin na, di ba, pag napupunta na sa TV, di ba, nanay, artista na ako. Kasi kakaiba yun. Masaya, Masaya tayo pag nandun tayo sa ganun Yung nagiging unique tayo. Yung nagiging kaiba tayo. Ba't siya masaya tayo nasa TV na? Kasi lahat ng karalo niya, hindi naman napupunta sa TV, pero siya. Di ba? Nasa TV na siya. See? Ganito kasi yan Basta rare, pinapahalagahan natin. Bakit ang diamond napakamahal? Bato lang naman yan. Wala nang pinagkaiba sa mga panghilod dyan Okay? Pare-pares na bato lang yan. Pinangalanan lang. Okay? Pero bakit ang diamante, diamond, napakamahal? Kasi hindi mo yan makukuha kung saan-saan lang. Bibihira yan. Dito paghanapin ko kayo sa buong Kainta, maghanap ka ng diamond dito. Baka mahirapan ka. Kaya pag merong diamond, rare yan. Okay? Bihira. Hindi mo yan makikita kung saan-saan. Kaya pag may nakita tayong, kakaiba to, di ba? Parang nakukuha yung atensyon natin. Mahalaga to. Okay? Kakaiba to. Pero kapag common, hindi mo masyadong pinapansin niya. Ordinaryo kahit saan yan. Tingnan mo yung katabi mo. Pinapansin mo na ba uli yan? Hindi na, di ba? Maraming ganyang itsura siguro. O kaya lagi mo na nakita. Pero kung may pumasok kaya rito, si Agamulak. Kakaiba yun. Baka lahat tayo, wala na baling nyo sa akin. Di ba? Mapunta na kayo sa kamukha ko. Bira lang. See? Something. Okay? Ngayon, let's go to our context. In the book of Exodus, bakit ang Diyos nagpadala ng iba't ibang salot? 10 salot ang pinadala ng Diyos. Ano ang isang dahilan kung bakit pinadadala niya ng salot ang Ehipto? Isa lang. Alam niyo ang dahilan? Gustong gumawa ang Diyos ng distinction. Yung pagkakaiba. Ang Egypt nung araw, parang isang lugar yan na so powerful. Pag sinabing Egypt, parang nandyan na ang lahat. Parang, America, wow! Pag napunta tayo dyan. Ganun, pero nung panahon na yun, at least may America, Canada, di ba? Europe, Paris, marami ka nang pwedeng puntahan na magaganda. Pero that time, Egypt lang talaga. Pag sinabing Egypt, wow, nandyan na ang lahat. They are so powerful. Could you imagine? For 400 years,
slave ang Israelites? Bakit? Wala silang nagawa. Because Egypt is so powerful that time. Napakamakapangyarihang bayan ito. Okay? Kaya, hindi basta-basta ito eh. Ngayon, para ma-convince ang Pharaoh, okay, kailangan ang Diyos talagang magpakita. Kaya, pansin niyo, di ba? Nung gumawa rin ng himala ang Diyos through Moses, through Aaron, yung tungkod, ihagis mo, naging ahas. Tinawag din ng paraon yung salamangkero niya eh. Ginaya din, nagaya eh. Common. Kaya hindi mapaniwala. So, kinakailangan something different para ma-convince ang Pharaoh na palayain na talaga itong mga Israelites. For instance, ganito ang ginawa ng Diyos. Okay? In Exodus chapter 9, verse 4. But the Lord will make a difference between the animals of the Israelites and the animals of the Egyptians. None of the animals of the Israelites will die. Could you imagine that? Kunyari ito, hatiin ko sa dalawa. Ito mga Israelites. Di ba? Ito mga Egyptians. Tapos lahat kayo may hawak na aso. Okay? Tapos sabi ng Lord, I will make a distinction. Sa mga oras na ito, lahat lang ng aso ng mga Ehipsyo ang mamamatay. Pero pag Israelites, aso ng Israelita yan, hindi mamamatay. Ready, get, set, go. Boom! Namatay lahat ng aso nga. Tapos dito, ba't buhay sa kanila? That makes a difference. Okay? Isa yon. Another thing is this. Yung tubig na ginawang dugo. Diba? Siyempre, sa ilog, pinapaligo nila yon, iniinom nila yon. Sabi ng Lord, yung tubig na ginagamit ng mga Ehipsyo, magiging dugo. Pero yung tubig ng mga Israelites, hindi. Kaya ang daming naliligo, biglang, uy, ano to? Dugo. Iinom. Uy, ano to? Dugo. Pagtingin nila sa Israelita, may juice pa. Okay na. Ba't sa atin dugo ito? Lansa. Nagugulat sila ngayon. Ba't pag tayo ganito, ba't sila hindi? Another thing, yung pinaulan ng Diyos ng tipak-tipak na yelo. Nakakita na kayo ng ganong ulan? Ito, bihira ito. Tipak-tipak, bloke. Umuulan ng bloke. Ang problem ng mga Ehipsyo sa kanila lang. Sa mga Israelites, sila nagkakanta bukol-bukol na. Hindi sila makalabas ng bahay. Bakit? Umuulan ng tipak na yelo eh. Tamaan ka niya. Kaya yung mga pananim nila, sira lahat. Mga bahay nila nasisira. Pero pag sinisilap nila, mga Israelita, summer. Tirik ang araw. Ba't sa atin bagyo, tipak na yelo? So nakikita yung pagkakaiba. Naranasan niyo ba? Minsan yung boundary ng Angono at saka Taytay sa floodway sa amin. Minsan naranasan ko yun. No? Okay? Walang kaulan-ulan dito. Pero yung boundary talaga. Pag ganun ko biglang umuulan, gusto ko sanang bumaba kasi tumigil ako. Doon walang ulan, dito umuulan. Pwede yun. So ganun ang nangyari ngayon. Umuulan ng tipak na yelo sa Ehipsyo lang, pero sa mga Israelites, hindi umuulan. Grabe yun. At ang pinakagrabing ginawa ng Diyos, alam niyo kung ano? Yung Passover. Sabi ng Diyos, mga Israelites, magkatay kayo ng tupa, ha? Tapos yung dugo niyan, itabi ninyo, tapos ipahid nyo sa hamba ng tahanan, ng pintuan ng tahanan ninyo, ha? Kasi dadating ang anghel na mamumuksa, papatayin ko ang lahat ng bata. Kasama anak ng paraon. Pero, the moment na nalagyan nyo ng dugo, ng tupa yan, lalagpasan lang yan. At hindi mamamatay ang bata dyan sa tahanan na yan. Nangyari yun. Dumating yung anghel na mamumuksa, lahat ng bata ng mga Egyptians, patay. Kasama yung anak ng paraon. Pero yung mga bata na Israelita, buhay. Hindi namatay. Ang tanong, bakit binilinan anong meron doon sa dugo na yun? Bakit hindi ba kilala ng Diyos kung sino yung mga kanya? At kailangan may palatandaan pa? Hindi naman ganun eh. Hindi ba alam ng mga anghelo? Hindi, alam nila yon. Okay? Pero yung tanda na yon na malaman kung sino yung mga Israelita, hindi para sa Diyos yon.
Alam ni Lord yun. Kilala niya ang lahat ng tao. Hindi rin para sa mga anghel yun. It's not for God. It's not even, it was for the angel. Alam niyo para kanino? Para sa mga tao yun. Para malaman nila kung sino talaga ang sa Diyos. Sa panahon ngayon, mga kapatid, dapat pag may mga nangyayaring ganyan, mas makita sana talaga natin kung sino ang nasa Panginoon. Church, Christians, tayo yun. Sa totoo lang, yung ginawa ng Diyos na yun, yung dugo na yun, simbolo yun. It is a symbol. Okay? Saan? For the Lamb of God. Sa ating Panginoong Jesucristo. Diba kaya nga may awit na, Kordero ng Diyos. Akala ko nung bata ako, kaldero yun eh. Kaldero ng Diyos. Pag nakakita ko ng kaldero sa bahay, ito yun. O aminin mo, di ba, nung bata ka, alam mo rin ganun yun? Kordero, kaldero. Pero hindi pala, ang kaldero tayo. Ang kordero pala, yung batang tupa. And the Word of God says, the Lamb of God is the Lord Jesus Christ. Kaya the blood that was shed from the Lord Jesus Christ, that's it. Kaya ang sino mang na kay Jesus, palatandaan mo, markado ka ngayon na ikaw ay talaga ay sa Panginoon. And you are safe. You are secured because of the Lord Jesus Christ. That makes the distinction. Wala nang mayaman, wala nang mahirap, hindi na pera, hindi na rin ang pagkakaiba ngayon pag may mga ganyan disasters. Wala nang pagkakaiba sa mayaman at mahirap. Hindi na gano'n ang sukatan. Wala nang mabuti, wala nang itim, wala nang pogi, walang pangit. Wala. Where's the difference? You have Jesus. Dapat yan ang makita mo ngayon. Sa panahong ganyan, makikita talaga kung sino ang sinasamahan ng Panginoon. Make the difference. Sana, hindi yung takot sila lahat, pati tayo takot. Nagpapanik sila, pati tayo nagpapanik. Where's the difference? Where's the distinction? Diba? Di wala na rin pagkakaiba. Sana sa panahong ganito, tingnan din natin, hindi lang yan nangyayari, hindi lang basta nangyari ang mga yan. God has a purpose. God is awakening the church. Wake up, church! Gumagawa ng distinction si Lord ngayon. Pinapakita niya talaga ang daming mga paniniwala sa atin, parang hindi mo na malaman kung sino ang tama. Akala nila, itong disaster to, hinanap nila, nagpartigil ng lindol. Asan yun? Di ba? Nagtatago. Ang daming kaso ngayon, patong-patong. Sabi nila, indawan Diyos nila. No. This time, makikilala kung sino ang tunay na Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. The Lord will make a distinction. Sana makita natin yung calling natin, church. It's about time. Hindi katulad nila. Sila takot na sila eh. Para tatakot ka pa rin ba? Natanda ko tuloy. Yung may inaanihan na masamang espiritu, tinawag ako. Pastor, merong inaanihan na masamang espiritu. Pinuntahan ko talaga sa loob ng bahay. Ang sabi ng loob ng bahay, ganun lang sound. Pagkita ko sa tatlong kasama ko, takot. Pastor, ano yun? Demonyo ata yun. Huwag ka magulo. Pero ako, takot na rin ako. Pero hindi ko pinapahalata. Kung takot na sila, takot pa ako. Paano na mangyayari sa amin? Di ba? Takot na nga sila, takot pa rin tayo. Pero hindi ko pinakitang takot ako. Sabi ko, huwag kayo matakot. Pero takot ako. Huwag kayo matakot. Ang ginawa ko, binuksan ko talaga yung pinto, sabay talo na. Nandun na. Talagang babae, inaalihan naman sa bagay espiritu. Akala ko tumalon din. Uy, pasok kayo. Hindi pumasok. Pastor, ilabas po natin. Adi, ilabas nyo. Ako mag-isa nag-review. Pumasok ng tatlo. Pero glory to God. Nakalaya po ang babae na yun. Let us give all the glory to God. Maraming experience yan. Kaya sabi mo sa akin, huwag kang matatakot. Now, minsan si Satanas, Satan is an angel, okay? Bumisita sa gathering ng mga anghel sa langit.
At napansin siya ng Diyos. Oh, Satanas, nandito ka pa. Si Satanas, bumibisita rin eh. No? Gathering. Minsan tayo, pag nasa church, parang, oh yan, nasa church ako ah. Parang nagmamalaki pa tayo, di ba? O, leader, nandito na ako. Ano? Hindi na ako dadalo. May mga ganun tayo, di ba? Pero ito, buti pa si Satanas, pansinin niyo, di ba? Bumisita siya. Okay? In Job chapter 1, verse 8, napansin siya ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? God said to Satan, have you noticed my friend Job? Wow. Have you noticed my friend Job? Napansin mo ba yung kaibigan kong si Job? Parang proud si God no? Na parang gusto niya ipagmalaki si Job. Di ba mga magulang ganyan tayo? Minsan pag proud tayo sa mga anak natin, alam mo yung anak ko, proud tayong ipakilala yung napapansin natin sa anak natin. Pero ito si Lord, sabi niya, have you noticed my friend Job? Pinagmamalaki niya. Itong si Job, bakit? Because there's no one quite like him. There's no one quite like him. Honest and true to his word. Totally devoted. And hating evil. Wow. Grabe yan mga kapatid. Yan ang heart ni Lord eh. Okay? Kapag tinitignan niya tayo, okay, si Lord naghahanap ng maipagmamalaki. Ang tanong, di ba nandito si Lord, di ba? Naniniwala ba kayo nandito si Lord? Naghahanap si Lord na maipagmamalaki. Sabi niya sa mga anghel, angels, have you noticed my son, my daughter? Look at him. Look at her. Ikaw kaya yung mabanggit? Mabanggit kaya yung pangalan mo? Lahat tayo pare-pares dito, pero distinct ka ba? Yung kapansin-pansin ka ba? Kanina nag-worship tayo. Sa tingin mo, naging kapansin-pansin ka kaya kay Lord? Sa tingin mo. Kasi ganyan pala si Lord. That is His heart. Okay? So, naghahanap siya. Ang nakakalungkot, kung dumating yung time, kung si Satanas ang maghanap, oh God, have you noticed him? Look at him. Very serious. Nakikinig. Pero pag uwi niyan, iba na yun. Napasin mo yun? Tino mo, makataas ng kamay, di ba? Tino mo, pag uwi niyan, nananakit yan. Tino mo yung kumakaawit, di ba? Talagang sagad-sagad ngalang-ngala, oh. Pero pag uwi niyan, puro bad words ang lumalabas dyan. Ayan, tino mo, nagpapaawit pa, oh. Pero pag uwi niya, puro videoke yan, eh. Ang hirap nung gano'n, ano? So, sino kaya makapagmamalaki sa atin? Dapat si Lord ang maging proud sa atin. Amen? Why? Okay? Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. O ayaw mo pa ako matapos, okay lang. Ang hirap, di ba? May pagmalaki ka ng kaaway, di ba? Ayan, ito mo yan, oh. Oh, di ba? Naglilingkod yan, oh. Pero sa school, nangungopya yan. Siya pa nga pinanggagalingan ng kodigo, eh. Pero Christian yun, oh. Nakita mo yan, grabe, yung sumasayaw na yan, oh. Tingnan mo yan, oh. Daming girlfriend yan. Ang mas matindi yung isa, may boyfriend. Bakit? Lalaki yun, boyfriend. Gusto ni Lord maging proud siya sa atin. Amen? And what are those things that make you distinct? From Job chapter 1, verse 8. Number 1, honest and true to His word. Sa totoo lang, in 2 Chronicles chapter 16, verse 9, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. So yung nagmamasid. Dito nagmamasid si Lord. Naghahanap siya ng mga tapat sa Kanya. Ayun ang gustong tulungan ni Lord. Makita ka kaya, kapatid, yung being honest. Christian, honest pa rin ba tayo? Di ba? Honest ba tayo sa leader natin? Pag sinabi, nag-devotion ko, nag-devotion na ako, pero nagbasa lang yon. Di ba? Yan ang kailangan natin Christian. Yung maging tapat. Minsan, dito tayo nagiging distinct. Yung being honest. Kasi,
Hindi porke lahat ginagawa. Nahuli ka, may violation ka. Ba't mo lalagyan yung pulis? Hindi magpahuli ka talaga. Ba't mo gagayahin yung iba? Nagmumotor ka? Ba't di ka nag-helmet? Why? Istorbo pa yan, nakakawala ng pogi Batas yan Batas. Hindi porke Christian, exempted ka. Hindi ganun yun. Because I have Jesus. You know, kahit tumawid ako sa EDSA, hindi ako masasagasaan. Because I have Jesus. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Violation, beating the red light. You know, I have Jesus. Ganun ba ginagamit yun? No, hindi natin doon ginagamit ang pagkakaiba. Ang kaibahan natin, be honest. Even in your tithes and offering. Are you honest? What tithes? 10%. Nagbigay ako ng tithes. 5%. Tithes ko yun tumahimik kayo. Alam nyo, isang bagay kung bakit maraming hindi lumagon church, pag nagkanya-kanya tayo ng style. Of course, yung buhok mo, hindi ko papakailaman yan, style mo yan Yung damit mo, hindi ko papakailaman yan, style mo yan Pero when it comes to Christian lifestyle, hindi pa pwede yun. As a pastor, dapat iisa tayo ng style. Nakasulat na yan sa Bible Hindi po pwede yung Kristiyano, kanya-kanya ng style. Sige, payagan ko kayo, kanya-kanya kayo ng style. Start ng service, 10 o'clock. Anong oras ka dumating? 10:30. Ba't 10:30 ka? Style ko yan, pastor. Bakit ba? Ba't wala kang Bible? Style ko yan, pastor. Ba't wala kang notebook? Style ko yan Ba't hindi ka umati ng 2 Sundays na? Style ko yan, pastor. Twice a month lang talaga ako. Huwag mo akong pakialaman yan, pastor. Kanya-kanya tayo ng style. Kung ikaw every Sunday, kailangan narito ka. Pero ako, no. See? Tanong mo nga sa katabi mo, style mo, bulok. Hindi ka lumago Marami hindi lumagong Kristiyano kasi mas sariling style. No. Sa buhok mo, hindi kita pakialaman dyan. Sa damit mo, style mo. Pero when it comes to your relationship with God, hindi po pwede yun. Dapat isa lang ng style. Isa lang ng lifestyle. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sana makita pa rin sa atin yung pagiging honest and true to His Word. Yung kung ano yung sinabi mo, yun ang nakikita sa'yo. Integrity ang tawag doon Kapag sinabi mo, sige, darating ako 7:30. Hintayin mo ako, 9 ako darating. Hindi po pwede yung, let your yes be yes. Amen? Pero pupunta ka ba? Oo, pupunta ako. Parang iba ata sinasabi nito. Di ba? Parang bihira na ata yung ganyan. Sa totoo lang. Ang Diyos naghahanap ng maiaangat Sana isa tayo sa makita ng Panginoon. Aangat ka kaya? Ang Diyos naghahanap ng maipagmamalaki. Yes. Maipagmalaki kaya tayo ng Panginoon. And number 2, totally devoted. Totally devoted. Look at Job. Totally devoted. Not just devoted. But in Acts chapter 2, verses 41 to 42 says, those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Sino raw mga naging devoted? Yung 3,000 who got saved. Pang new believers. Being devoted, pangbaguhan. Ang hinahanap ni Lord, totally devoted. Pag sinabing totally devoted, kapatid, ibig sabihin yan, sagad-sagad. Sagad-sagad. No reservation. Hindi pag pumunta ka rito, pag okay si pastor, sige, magtutuloy ako. Pag hindi, hindi nyo na ako makikita rito. Dapat sagad. Sabi natin, sagad. Yung okay, naglilingkod ka kay Lord, okay? Pero minsan naglilingkod ka, hindi sagad Sabi na, the Word of God says, wholeheartedly. Love God. Wholeheartedly. Buong puso. Buong puso. You know, there's a quotation that says, if the Lord is not the Lord of all, He is not the Lord at all. At pag tinanggap mo si Jesus, Lord, 100% yun.
talagang 100% suko ang buhay mo. Todo mo na. Sabi mo sa kapatid mo, todo na. Minsan walang impact walang pagkakaiba Pare-parehas naman, pero iba yung sagad-sagad maglingkod kay Lord Minsan, sa church namin, glory to God, minsan, from 5 o'clock nandun na in the morning, ang mga workers. Minsan, paglabas namin, nagsa-cell group pa kami, 1:00. Hindi hapon, 1:00 ng umaga. Paglabas ko sa church, andun pa sila lahat, ang saya-saya, ang sisigla pa rin. Sabi ko, kakaiba talaga itong door of faith na to. From 5 in the morning to 1 a.m. in the morning. Kasi, sabi ko, ba't di pa kayo mo? Pastor, Sunday naman, sagad-sagad na to. Total, may Monday to Saturday, pero pag Sunday, talagang sagad na to para sa Panginoon. Dapat, si Lord naghahanap din ng ganun no? Yung sagad-sagad maglingkod sa Panginoon, todo mo na. Pumunta ka na rin lang ng church. Tuloy mo na ng training. Diba? Dapat ganun Bumisita ka na rin lang sa kapatiran sa member mo. Mag-conquest ka na rin. Sagad mo na. May kapitbahayan, may kaibigan nyo na yan. Di ba? I-conquest mo na. Nandun ka na rin lang, kapatid. Sabi ni Pastor John, 1 soul a week. 1 soul, 3 souls a week na. More than what is required. Si Lord naghahanap ng ganyan sa totoo lang. Totally devoted. Ikaw, totally devoted ka ba? And number 3, hating evil. Si Job sabi, totally devoted, honest, true to his word, totally devoted to God, and hate evil. That makes the distinction. Hate evil. Bakit marami pa rin Christian bumabaksak sa kasalanan? Bakit? Meron pa rin mga ganyan. Kristiyano na, nagbibisyo pa rin. Kristiyano na, nagsusugal pa rin. Kristiyano na, tuwan-tuwa pa rin sa mga green joke. Kristiyano na, pornography pa rin. Kasi may mga cell leaders na ganun Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi ka pa dumarating sa puntong kinasusuklaman mo ang kasamaan. Ano mang kinasusuklaman mo, hindi mo gugustuhin yan. Dapat dumating kayo, when you hate evil, you really hate evil. Kasuklaman mo talaga yan, kapatid. Hindi ka matutukso sa isang bagay na nasusuklam ka. Hindi ka matutukso dyan, kapatid. Bakit natutukso ka? Kasi gusto mo pa yun. Hindi yung ayaw mo. Pastor, hindi ko mapagtagumpayan. Bakit? Gusto ko pa. Hindi. Kamuhian mo yan. Kasuklaman mo yan. And I'll tell you, you will not be tempted. The moment na kasuklaman mo ang kasamaan, hindi ka matutukso dyan. Bakit marami pa rin bumabagsak, kapatid? Kristiyano na nangungopya pa rin, gumagawa pa rin ng kodigo. Kristiyano ka na, kung ano-ano pa rin lumalaro sa isip mo, negative thoughts, evil thoughts, wow! Hindi ka pa kasi nasusuklam. Hate sin. Sabi mo sa katabi mo, hate sin. And these are the things that is going to make us distinct. Diyan tayo nagiging kakaiba, mga kapatid. Because God is looking for people that He can celebrate, proud of. Hindi nagpapatukso. Like Joseph, araw-araw tinutukso, pero hindi nagpatukso. God is so proud of him. Let's make God proud of us. By hating evil. Yung ayaw natin yung ayaw ni Lord. Gusto natin yung gusto ni Lord. Amen? Let us please God. Hindi porke ginagawa ng lahat, gagawin mo rin. No. Make a difference. Ipakita natin sa kanila. Okay, kung dati ganyan ako, pero hindi na ako ganyan ngayon. Don't be shy. Don't be ashamed to be a Christian. Ipagmalaki mo yon. I'm now a Christian. I'm proud to be a Christian. Marami pa rin sa akin, nagyayang uminom, pero akala ka sila, dati pa rin ako . Minsan nga, nakita ko yung dati kong ka-schoolmate. Pare, kamusta ka na? Sabi ko, kamusta ka na? Sabi ko, ito, ikaw. Sabi ko, pastor na ako. Putok, tsita ka, pastor ka. Kasi kilala niya ako, kasyabu ko yun . Pare, tagay. Pare, hindi na ako umiinom. Dati umiinom ako, pero ngayon hindi na. Bakit? I'm a Christian now. And that's the opportunity
to share your faith, to share the Lord Jesus, to share the love and the goodness of God. An opportunity to testify. Dati, ganito ka, pero binago ka na ng Panginoon. Maging buhay na patotoo. Amen? I remember, nung nag-apply ako sa Mariwasa, I've been employed for 6 years in Mariwasa. Yung nag-apply ako dyan, naging instructor po ako sa SDI. Tapos nag-apply ako sa Mariwasa. Mula sa Mariwasa na kami. Dumating din yung isang teacher ko na naging consultant na rin. Sabi niya sa akin, ang ginagawa mo dito? Sabi ko, ma'am, employed po ako dito. Ha? Paano ka natanggap dito? Sabi pa naman sa akin, kasi teacher kasi, kainuman ko siya. Pero alam niyo, nag-apply kami. Alam niyo, hindi sa pagmalaki, glory to God. Ang kasabayan ko, Atenista, Lasalista. Talagang grabe. Katabi ko, Inglesan ng Inglesan. Pareho sa man mag-English, nag-Inglesan pa. Oh. Talagang grabe. Tapos in-interview na kami. Tapos bigla ang tinanggap ako. Sabi ng mga ka-office mate ko, wow. Bro, sabi, ikaw ang tinanggap ni boss, ang titindi ng kasabayan mo. Wala namang wala kaming kaibahan sa school. Oh, yung school nila, sa akin, school din yung pinasukan ko, magkaiba lang ng pangalan. Wala doon ang pagkakaiba. Hindi rin sa itsura, mga tisoy yan. Wala rin ang difference namin. Alam mo, naging pagkakaiba namin, I have Jesus. That makes the difference. If you have Jesus. Dito po ako magtatapos dahil pumalakpak na kayo. One day, on the cross, dito makikita natin nagkaroon ng distinction matindi. In Luke chapter 23, verses 42 to 43. Natandaan niyo yung si Jesus nakapako na sa krus. Tapos may dalang magnanakaw nakapako rin sa krus. Alam natin, lahat ng naipapako sa krus, may nagawang pinakakarumal-dumal na kasalanan. Hindi ka ipapako sa krus kung hindi matindi ang kasalanan mo. Okay? So, isang dahilan din kung bakit ipinapako sa krus para ipahiya sa madla. At bibigyan ng pagkakataon ng mga tao para i-ridicule, insultuhin, kutsain ng Panginoon, ang mga nakapako doon. At sabihin, kasi ikaw, magnanakaw ka, mamamatay ka, grabe ka, ang sama mo. Yung bibigyan sila ng pagkakataon na gano'n. So, alam natin dito, pati mga sundalo pinaglaruan, ininsulto ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng pwede nilang sabihin, sinabi nila sa Panginoong Jesucristo. Pero si Lord tahimik lang, hindi kumikibo. Then after doon, ang ginagawa sa kanila habang nakabayubay ang Panginoon Jesucristo, sabi ng Panginoon, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Grabe yun, distinction yun. Bakit? Pero mo, ginaganon ka na ng mga tao, nagawa mo pa rin patawarin. Pero mo, hindi pa tapos hindi pa patay si Lord Pero, nagawa niya ng patawarin ng mga taong ito. Minsan tayo, ang tagal ng panahon, hindi ka pa makapagpatawad. There's a difference. Pero si Lord, grabe yun. Ang matindi pa nun, meron pang isang magnanakaw doon. I don't know kung left or right yan. Basta mahalaga yung isa ron. Kinukutsa pa rin ang Panginoon. Sabi, nagawa mo iligtas sa tao yung sarili mo, hindi mo mailigtas. Hindi mo matulungan ang sarili mo. Anong klase ka? Diyos ka ba? Hindi ka Diyos. Ginaganon siya ng mga tao. Lahat na lang tao na naroon, kinukutsa si Lord. But there is a one man that made a distinction. Yung isang nakapako doon. Sabi niya sa kapwa uy, hindi mo ba kilala itong tayong dalawa, ipinako rito kasi talagang kriminal tayo, nagkasala tayo. Pero ito, walang kasalanan to. Ba't ginaganyan mo yan? Kakaiba yun. Siya lang ang gumawa nun. At sabi niya, Panginoon, sama niyo po ako kung saan po kayo paroroon. And listen, that's the time Jesus talked. Doon lang umusap ang Panginoong Jesucristo sa taong nanampalataya sa Kanya. Nang sabi niya, ngayon din, magkita tayo sa langit. Kung ikaw nasa panahon ni Jesus nang lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, madaling manampalataya kay Jesus. Kung ikaw kasama ni Jesus na nagpakain ng libu-libong tao, gumawa ng himala sa pamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, pinakain ng libu-libong tao, madali kang maniwala kay Jesus. Probably. Nung bumuhay ng patay si Jesus, nasa tabi ka ni Jesus, madaling sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. But that time on the cross, it's not easy to have faith with this man who hung on the cross.
Nakaparehas mong nakapako sa krus. Duguan, hirap na hirap. Pero itong isang lalaki na ito, made a distinction. Hindi madali yung ginawa nilang pagsampalataya. Hirap na hirap ang Panginoon. Madaling magpuri sa Panginoon if you don't have problems. Pero saan tayo nakagagawa ng kakaiba na masasabi ng mga kapitbahay natin, ng pamilya natin, lahat tayo may problema, pero ikaw parang wala kang problema. Yes, we have problem. But we learn to trust the Lord. Nagagawa natin magtiwala sa Panginoon. At doon nila nakikita ang pagkakaiba talaga ng tunay na sinasamahan ng Diyos. Sa panahon ng krisis, sa panahon ng pagsubo, sa panahon ng problema, sa panahon ng troubles. Psalms 46 verse 1, God is help in times of trouble. He is always help in times of troubles. Hindi natin alam, sa panahon na tayo ay nagigipit, nahihirapan, God always show up. Mas lumalapit ang Diyos sa atin. Mas dyan mo makikilala ang Diyos sa buhay mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At dyan din ang pagkakataon ng Diyos para patunayan sa iyo. Marahil wala nang naniniwala sa iyo. Don't you worry. Siguro wala nang bagong nangyayari sa iyo. Kamagalala. One day, God will lift you up. Ipapakita ni Lord sa mga taong nakapaligid sa iyo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Let us all stand up. How is your life? Especially if you have problems and troubles, you are in great need, suffering. Siguro minsan iniisip mo ang buhay mo masyadong common na. Wala kang nagamit ka ng something new sa buhay mo. Isa sa mga mag-aasawa, parang ganito na lang ba ang buhay? Araw-araw na ginawa ng Diyos. Away dito, away doon. Araw-araw ganito na lang ba? Puro sakripisyo nararanasan ko sa buhay. Pero I want you to know today, gustong gumawa ng Diyos ng distinction sa buhay mo. Kakaiba. Huwag mo isiping ordinary ka lang. Hindi ka napapansin. Paglilingkod mo parang wala nang ganun na lang lagi, every Sunday, parang walang something new at naghahanap ka na maka-breakthrough ka talaga. Maaring may mga magulang natin, walang nangyari sa buhay natin, di ba? Nung mga magulang tayo. Oh, pag-aaral, ginawa kong pag-aaral, wala eh. Pero sino magiging distinction natin? Mga anak natin eh. Sila yung distinction natin. Gumagawa tayo ng kakaiba sa buhay natin sa pamamagitan ng mga anak natin. Just be honest and true to your word. God is with you. Be totally devoted to God. The Lord is with you. Hate evil, and the Lord is with you. And the word of God says, if God is before us, who can be against us? Thank you for being with us. We want to see you in person next week. Don't forget to like, follow, and subscribe to get the latest updates. God bless.